Para sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay courage. Napakasimpleng topic lang. Courage or sa Tagalog, lakas ng loob. Um, ang unang tanong is, ano ba talaga, ano para sa inyo ang courage? Ano para sa inyo ang lakas ng loob? Sinong gusto sumagot? Courage isn't not being scared or not having fear. Courage is the quality of mind or spirit that enables a person to face difficulty, danger, or pain with or without fear. Ang lakas ng loob ay hindi naman yung ah, hindi natatakot or walang kinakatakutan. Ang courage is yung kaya mong harapin yung isang bagay na kahit may takot ka or wala, pero nakayanan mong tapatan yung fear mo na yun. Ganun. So, ang courage is composed of three factors: competence, confidence, and faith. Competence, knowing what to do. Confidence, knowing how to do it by applying the knowledge. At faith naman, ah, dahil ang courage is an act of faith. Because the courageous person acts on what he believes to be right despite the threat of real or apparent danger. Ang courage, competence, kasi magkakaroon ka ba ng lakas ng loob kung hindi mo alam kung anong gagawin mo? Confidence naman, knowing how to do it, it gamit yung knowledge mo, yung alam mo kung paano gawin, yung alam mo. Faith naman, ah, knowing na kasi ang isang tao na may lakas ng loob ay ah, dumedepende siya dun sa alam niyang yung tama or mali. So, ah yun nga, ang courage is composed of three factors: competence, confidence, and faith. Ngayon, why do we need to have courage or to be brave? Ngayon magtatanong ako ng kung sino magbabasa ng verse na ito. Joshua chapter 1 verse 9. In English, tapos babasahin ko na lang sa Tagalog para mas maintindihan natin. Okay. Joshua 1:9. Have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Okay. Tagalog naman ako. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. So, ah dito, ang sabi sa verse na ito, yun nga, tandaan natin na ang sinabi sa atin ng Panginoon, ang binili niya sa atin na lagi tayo magpakatatag at lagi nating lakasan ng ating loob. Ito yung isa sa mga reasons na kailangan nating maging brave. We need to have courage not just for ourselves, but because God wants us to live lives as courageous and strong people. And because as Christians, we are called to courage. Instead of living a life of fear, worry, and doubts, we are called to live each day with strength by relying on God. Okay, so ngayon, sasabihin ko sa inyo, ang i-share ko sa inyo is how to have courage. Number one, remember that God will reward our steadfastness. Steadfastness meaning yung pagiging loyal natin or loyalty. Bago ko bago ko sabihin tong topic na ito,
gusto ko sanang hingin or someone na magbasa ng James chapter 1 verse 12. Gaya ulit kanina, babasahin ko Tagalog, kayo English. James chapter 1 verse 12. Ako na lang. Um, Blessed is the one who perseveres under trial because, having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Okay, Tagalog. Pinagpala ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Okay, siguro medyo naintindihan naman natin yung verse. Yung mga mag-stay na loyal kay God ay mabibigyan ng reward. Pero it can be difficult to hold up under pressure, but God promises to reward us if we do. We do not stand strong simply for the reward. However, God promises these blessings to those who love Him and live for Him. We will all face trials in this life. The question is how we will let our faith guide us through them. So, yun nga, pwedeng maging or mahirap ah, manatiling magkaroon ng courage pag under pressure ka or lakas ng loob. Pero ang ating Panginoon nag-promise siya sa atin na bibigyan natin, bibigyan tayo ng reward pag naging courage tayo o nagkaroon tayo ng lakas ng loob. Pero hindi natin kailangan maging courage para hindi natin kailangan maging brave or magkaroon ng courage para lang dun sa reward. Pero dahil ah pero yung reward kasi na yun, ah ibibigay lang niya dun sa mga tao na tunay na may pagmamahal sa kanya at loyal sa kanya. Yun. Ah, yung second way naman to have courage is use God's word as a guide for living courageously and pray. So ngayon naman, hihingin ko si Gabi na magbasa ng Psalm chapter 119 verse 105. Take your time. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Okay, sa Tagalog naman ay ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaan. So, uh, when you come to a place of doubt or fear, return to the scriptures and refresh yourself with the Father's great and precious promises. This will help guide your steps and provide you with direction down safe paths and embolden you to live faithfully to God. And pag tayo ay nasa moment na ah, ng sabihin natin ng takot, parang nababalutan tayo ng takot, pwede natin gamitin ang ah, mga banal na salita ng Panginoon. Read the Bible kasi ang Bible ay kaibigan natin yan. Yung mga nasa loob ng Bible, pwede nating gamitin yan para magkaroon ng courage. Ito ay makakatulong para yun nga, para magkaroon ng courage or para mas lumakas pa yung relasyon mo kay God at para mas makilala mo pa siya.
O kaya naman, pwede naman din tayo mag-pray, kagaya ng ginawa ni Ate Leila dun sa pagpapaalam daw niya bago mag bago natin gawin ah yung trial na harapin natin. Pwede tayo mag-pray, kausapin natin ang Panginoon, maghingi tayo ng gabay at ng lakas ng loob. Okay. Ah, Number 3. Know that God will be with us in times of trouble. Ito naman, pwede bang pakibasa Ate Leila, Isaiah chapter 41 verse 10. Isaiah, Isaiah chapter 41, verse 10. Oo. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Okay, sa Tagalog naman, ako'y sa iyo. Huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya at mamamatay ang sino mang lumaban sa iyo. Okay. Fear can cause us to question our decision or doubt our resolve, or doubt our resolve. When we are dismayed or having anxiety or pag distress tayo, we may be tempted to turn back or yield in defeat. This is not the bold, spirit-filled life God has in mind for us. He reminds us each day that He is always for us and is ready to help and strengthen us when we need it. So, ang takot, minsan, pag ah, may kailangan tayong harapin at ah, minsan natatakot tayo. Kunyari, gawin na nating example kunyari may exam ka. Yung takot kasi, bago mo gawin yung trial, i-question niya yung mga pwedeng mangyari, yung mga desisyon mo. Kunyari, baka mamaya niyan, pag nagkaroon ako ng babang grade, magagalit sa akin sila papa, mga ganyan. O kaya, pagtitripan ako ng mga classmate ko, or magagalit sa akin ng teacher, yung mga ganun. Pero, hindi ito yung gusto ni God para sa atin. Kasi, ang gusto sa atin ni God ay lagi nating tandaan na nandyan siya lagi sa ating tabi. At hindi niya tayo iiwan, lagi niya tayong gagabayan, iingatan at ililigtas sa mga trial na harapin natin. At yung mga trial na ibibigay naman niya sa atin is alam naman niyang kayang-kaya nating harapin. Hindi naman niya tayo bibigyan ng mga challenges or trial na hindi natin kayang mapagtagumpayan. So, number 4 naman, we should remain ever vigilant. Alam niyo ba ibig sabihin ng ah, ever vigilant? Ang ibig sabihin ng ever vigilant is always being careful to notice things, especially possible danger. So ngayon, tatanong ko naman kay Kara. In inglese potresti leggere 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Puoi ripetere? 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Okay. Sa Tagalog naman ay maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay at ang lahat ng ginagawa ninyo, ginagawa
ginagawa nyo'y gawin nyo ng may pagmamahal. So, just because God is all-powerful does not mean that we can relax our vigilance. Being strong and courageous is not only critical in the heat of battle, but it is vital that we keep a sharp eye out for any opportunity Satan has to tempt us. We will never achieve a perfectly sinless life. Only Jesus Christ did that. But we can do our very best to watch and pray and avoid temptations by claiming the promises of God's redemption. So, gamitin natin ulit yung example na exam. Kunyari, meron tayong exam at alam natin na tulungan tayo ng Panginoon. Hindi ibig sabihin nito ay hindi na tayo mag-aaral, hindi na tayo mag-prepare para sa exam na yon. Ang kahit alam natin na tutulungan tayo, dapat meron pa rin tayong gawin. Kasi pag gusto mong ma-overcome yung trial na yun, may kailangan ka dapat gawin. Hindi pwedeng ibigay mo na lang, ipagpatiwala mo na lang lahat sa Panginoon. Kailangan meron din tayong parte doon. Ah, yun. Ah, Yun nga, at kailangan din natin, hindi natin, kahit alam natin na napakalakas ng Panginoon, alam natin na mas malakas siya kay Satan, hindi ibig sabihin nito na kailangan na lang natin mag-relax kung anong kailangan gawin. Dapat ah, kailangan natin ng matalis na mata para sa mga temptation na ibibigay pa sa atin ni Satanas. And yun lang. Yun lang ang topic ko for today. Sana matutunan kayo. Sana pag may trial kayo na gusto nyong lampasan, yun nga, pray kayo, read the Bible, know that nandyan lagi ang Panginoon, at sana lagi nating matandaan na ito yung gusto ng Panginoon sa atin, na lagi tayo maging matapang. Yun.